Ito, ang hinahanap ng Panginoon, ang hinahanap niya, yung langis. Kasi pagharap ng mga dalagang mangmang, bago bumating si Lord, nag-aandap-andap na yung langis nila. Pero yung mga matatalino, may extra sila. Kaya nung malapit nang bumalik si Lord, sabi ng mga mangmang, bigyan mo kami ng langis, sige na. Ay, hindi pwede. Ang lang ito, sapat lang sa amin. Umayo kayo doon sa nagbebenta. Bumili kayo ng langis. Amen. Kaya nung bumibili na sila, nagbabayad ng halaga, dumating na ang Panginoon. Huli na. Kaya sa ating pamumuhay, number 1 dyan, ay ang pagpupuno ng Espiritu. At dito binanggit yung salita, bumili kayo ng langis. Nang ibig sabihin, magbayad ng halaga. Para mapunuan tayo ng extra langis ng Espiritu, dapat nagbabayad tayo ng halaga. Mga kapatid, bilang mga matatalinong birhen, mamili tayo. Huwag yung maging mangmang, gusto ko maging matalino ako, Lord. Anong gagawin mo? Magbayad ng halaga. That shows yung mga matalinong birhen, bago pa dumating si Lord, nagbayad na sila. Pero yung mga mangmang, late. Lagi silang, yung malapit na dumating si Lord, doon lang sila nagtatarang, ay, mag-personal ko kayo. Magbabayad akong halaga. Too late. Kaya dito, ang pagbabayad ng halaga ay napaka-importante. Paano ba tayo mapunuan ng Espiritu na may kaugnayan sa pagbabayad ng halaga? Minsan, iba pag bibili ka, nagbibigay ka ng kapalit, tama ba? Yung halaga, binibigay mo para makuha mo yung bayad na yon. Minsan, pag bibili ka ng mahal na bagay, halimbawa, cellphone o kaya kotse, parang nasasaktan ka kasi ang mahal. No? Lalo na pag nawala mo yon, parang sama-sama ng loob mo kasi pag-urang mo yun, nawala. Kasi nga, binayaran mo. Ano bang may bayad, nawawala sa iyo. Tama po ba? Paano ba tayo napupunan ng Espiritu? May binabayad ka. Example, namimili ka, magsha-shopping ka. Sale ngayon, mamimili ako. Pero habang nagsha-shopping ka, sabi ng Panginoon, huwag mo hawakan yan. Dami mo ng damit. I-drop mo, sige na Lord, para hindi ako makayapa. Sinunod mo ang Spirit, napunuan ka ng Panginoon, inibak mo yung sarili mo. Yun ang pagbabayad ng halaga. Simple lang, di ba? Pero example lang yun. Marami pang bagay na pwede natin ibayad. No? Yung mag-alay ka sa Panginoon, yung magsakripisyo ka, yung iwanan mo ito, iwanan mo yan. No? Minsan, kung maglilingkod ka, kailangan yung iniiwan mo yung anak mo, asawa mo, masakit. Pero iiwanan mo, nasaktan ka, inayan mo yung halaga, pero pupunuan ka ng Spirit. Ayaw mong magbayad ng halaga, tinatamad ka, dito na muna lang ako sa bahay. Di mo na ako ahari, di mo na ako magdagalaw. Di tayo mapupunuan. Nakita ninyo, ang mga nagbabayad ng halaga, sila yung makakakuha ng langis. Amen po ba? Amen. So, nagbabasa ka ng salita, nagbabayad ka. No? Instead na magluto ka, maglaba, mamalansya. Tama ba? Iniwan mo yun. Punta ka sa meeting, nagpunta ka sa small group, natamo mo ang Panginoon. Dapat ngayong linggo, kikita ka ng 5,000. Iniwan mo. Pagdating mo sa meeting, yung mga kapatid, wala naman masyadong iniinda, ikaw, sayang ng 5,000 niya. Pero iniwan mo, nakinig ka, bless ka ni Lord. Alam kasi ni Lord kung may iniiwan ng tao o wala.
Minsan umiiyak ka pa, nandyan ka sa meeting, kasi alam mo, nagbayad ka, mahal ang pinayaran mo. Pero ikaw ang pupunuan ng mas marami ni Lord. Amen po ba? Amen. Oo. Minsan, bumili ako ng langis, 85 pesos. Ang dumating sa akin, 2 langis. Na, tigko 40 pesos. Kasi yun lang ang binili ko. Eh kung bumili ako ng 1 dram na langis, eh magbabayad ako ng mas marami. Kaya mga kapatid, yung extra langis, may bayad na. Of course, hindi nyo sa church babayaran sa Panginoon at yung mawawala ang sarili. Yung sarili natin. Minsan, i-give up natin. Tama? Sasabi ni Lord, magpatawad ka. Nasaktan ka, naloko ka. Patawarin mo. Ay, sakit. Pero ginawa mo dahil, Lord, kalooban mo, gagawin ko. Hindi nawala sa'yo. Pero pupunuan ka ng langis. Amen po ba? Napakaraming example, pero ang mahalaga lang dito mga kapatid, mamili tayo. Manatiling mangma o manatiling matalino. Piliin natin sa paghahanda natin sa pagbabalik ni Lord, tayo yung mga taong pinapasok ng Panginoon. No? Gusto nyo ba yung mga dito, yung 5 biret na sarhan? Inagsarhan. Sino na dito ang nakaranas? Ha? Pumasok ka sa klase, na-late ka, sinara ng teacher yung mga ano. Diba, nakakahiya yun? Sa isang religion dyan, pag nag-late, masasarhan. Nakakahiya yun, ano? Ano kaya dito pag sinara natin yung mga nalilate? Eh, wala nang dumating. Dahil na. Nandun lang. Of course, dito walang ganon. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, meron palang ganon. Ako po, at nahihiya din ako na sobrang nakakahiya. No? Kaya dito yung 5 mangmang na biren, napagsaran sila. Sabi pa nga dito, hindi ko kayo kilala. Kilala sila ni Lord. Bakit sinabi ni Lord, hindi ko kayo kilala? No? Pag pupunta tayo doon sa kabilang message, kabilang parable, hindi ko kayo kilala, ay hindi inaprubahan ng Diyos yung ginawa natin. It means, kilala tayo, pero yung pinagagawa natin, hindi natuwa ang Diyos. Baka Tama importante. ba?